Nagsisimula ang pelikula sa isang tala na nagsasaad na ang average na decibel ng ingay sa New York City ay 70, nakatumbas ng patuloy na pagsigaw ng isang tao. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang hospital, kung saan makikilala natin ang ating bida, na si Sam, at ang kanyang therapy cat, na si Frodo. Si Sam ay isang pasyente na may cancer na sumasali sa isang group therapy session kasama ang iba. Inanunsyo niya na nagsulat siya ng isang tula na ikinatuwa ng lahat. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya kung gaano kapangit ang lugar na ito at kung gaano niya hindi nagugustuhan ang lahat sa paligid niya. Ginagawa nitong hindi komportable ang lahat ng tao, ngunit ang tagapag-alaga, na si Robin, ay pumalakpak at nagpasalamat sa kanya sa pagsasalita. Pagkatapos, nagkaroon ng pribadong pakikipag-usap si Robin kay Sam. Inihayag niya na nagplano siya ng isang maliit na pamamasyal para sa mga pasyente at lahat sila ay pupunta sa isang teatro sa Manhattan. Nag-aalangan si Sam dahil kinamumuhian niya ang lungsod, ngunit nagawa siyang kumbinsihin ni Robin sa pangako na dadalhin siya sa lugar ng pizza. Pagkatapos nito, tumungo si Sam sa kanyang silid kung saan pinakain niya si Frodo. Pagkatapos ay nag-apply siya ng anesthetic patch upang maibsan ang kanyang sakit dahil kung wala ito ay hindi siya mabubuhay. Sa sumunod na eksena, dinala ni Robin ang mga pasyente sa isang teatro kung saan nanonood sila ng isang puppet na palabas. Nakipagkaibigan si Sam sa isang lalaking nagngangalang Henry at sa kanyang maliit na anak na nasa sabik na hawakan ng alaga niyang si Frodo. Mukhang natutuwa siya sa palabas sa una, ngunit sa lalong madaling panahon ay naging emosyonal at nagsimulang umiyak. Pagkatapos ng palabas, lumabas si Sam sa sinehan at nakita si Robin, nakakababa lang ng tawag sa telepono sa isang tao at tila nag-aalala. Ipinaalam niya sa kanya na may nangyari at dapat silang bumalik kaagad sa hospital. Ikinagalit ito ni Sam dahil nangako ito sa kanya. Iginiit niya na hindi siya aalis nang wala ang pizza, kaya nag-away sila. Nang sabihin ni Robin na sinusubukan lang niyang maging tapat na kaibigan, walang pakundangan siyang tumugon na hindi sila magkaibigan. Sumakay si Sam sa bus at napansin ang ilang mga pasyente na nagsisiksikan sa likod, nanunood ng isang nakakatakot na nangyayari sa labas. Bago niya mapagtanto kung ano ang nangyayari, isang bagay na parang meteor ang bumagsak mula sa langit at direktang tumama sa harap nila. Di nagtagal, lumitaw ang ilang masasamang alien na nilalang at nagsimulang maghasik ng lagim sa lungsod. Ang buong lugar ay natatakpan ng alikabok at napansin ni Sam ang ilang alien na nilalamon ang mga tao sa di kalayuan. Sa panahon ng kaguluhan, siya ay itinapon sa isang pader at natumba. Pagkaraan ng ilang oras, nagkamalay siya at natagpuan ang sarili sa loob ng teatro. Agad na tinakpan ni Henry ang kanyang bibig at sinenyasan siyang tumahimik. Lumalabas na ang mga dayuhan na ito ay bulag ngunit may matalas na pandinig. Tumutugon sila sa kahit kaunting ingay na ginagawa silang mga nakamamatay na mandaragit. Samantala, napagtanto ni Sam na siya ay nailigtas ni Henry at tahimik na nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya si Robin sa mga nakaligtas at pareho silang napanatag ng makitang buhay ang isa't isa. Ilang sandali pa, napansin ni Sam si Frodo sa di kalayuan na nakaligtas din. Hinabol niya ang pusa, ngunit hindi sinasadyang nasagi nito ang isang kampana na nagpaakit ng isang dayuhan. Lumilitaw na pareho silang papatayin ngunit sa kabutihang palad, ilang mga helicopter ang nagsimulang lumipad sa itaas. Ang tunog mula sa kanila ay nagpalipat sa atensyon ng nilalang na nagudyok dito na pumunta sa direksyong iyon. Samantala, ang mga military helicopter ay gumagawa ng mga anunsyo na nagtuturo sa mga sibilyan na manatiling tahimik at magtago hanggang sa mailigtas sila ng mga awtoridad. Nasaksihan ni Sam na binomba ang mga tulay na humahantong sa Manhattan upang pigilan ang mga nilalang na makalabas sa lugar dahil hindi sila marunong lumangoy. Nangangahulugan ito na ang mga nakaligtas ay nakulong sa lokasyon na ito na walang mapupuntahan. Isang lalaki ang biglang nagsimulang magpanik na nagsasabing lahat sila ay tiyak na mamamatay at malapit ng mamatay. Hinawakan siya ni Henry at sinubukang takpan ng kanyang bibig upang maiwasang makuha ang atensyon ng mga dayuhan. Nang hindi pa rin tumitigil ang lalaki, inuntog ni Henry ang ulo ng lalaki sa pader na aksidenteng napatay siya. Sa sumunod na eksena, gumamit si Sam ng notebook para magsulat at makipag-usap kay Robin. Sinubukan niyang gumawa ng plano para bumalik sa hospital, ngunit ipinaalam nito sa kanya na pupunta siya sa Patsy's Pizza. Ito sa una ay nagpapatawa kay Robin, ngunit mabilis niyang napagtanto na seryoso ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang backup generator ng teatro na gumagawa ng napakalakas na ingay. Kumalat ang takot sa mga nakaligtas, kaya nagmamadaling bumaba sina Robin at Sam para patayin ito.
Matagumpay niyang napigilan ang ingay ngunit napunit ang kanyang damit sa proseso. Sa kasamaang palad, ito ay umaakit ng isang dayuhan at ito ay brutal na tinapos siya. Sa resulta ng insidenteng ito, si Sam ay naiwang labis na nasaktan. Ang kanyang nag-iisang kaibigan sa malaking lungsod na ito ay pinagputol-putol sa kanyang harapan. Ngunit gusto pa rin ni Sam na bisitahin ang Patsy's Pizza dahil iyon ang ipinangako sa kanya ni Robin. Kinaumagahan, kinuha niya ang kanyang pusa na si Frodo at tumungo sa Harlem. Sa daan, nakasalubong niya ang dalawang takot na bata. Inaaliw sila ni Sam at ibinahagi ang kanyang candy para gumaan ang pakiramdam nila. Hindi nagtagal, inanunsyo ng militar ang mga planong ilikas ang mga sibilyan mula sa South Street Seaport sa pamamagitan ng bangka dahil hindi marunong lumangoy ang mga nilalang. Pinuno nito ang mga nakaligtas ng pag-asa at nagsimula silang magmadali patungo sa evacuation point. Sa kasamaang palad, ang mga dayuhan ay mabilis na inalertuhan ng ingay at nagsimulang umatake sa mga tao. Nagsimulang magkagulo sa buong lungsod at si Sam ay nahiwalay kay Frodo. Nagawa niyang makaalis sa karamihan at nagtago sa ilalim ng sasakyan para sa kaligtasan. Matapos hamupa ang kaguluhan, nakita niya si Frodo na gumagala sa mga lansangan, naghahanap ng tubig. Nakatagpo siya ng isa pang nakaligtas na nagngangalang Eric sa isang lumubog na lugar. Nagkaroon ng panic attack ang lalaki at umiyak. Sa sandaling ito, sa kalaunan ay nahanap na ni Sam ang kanyang pusa at niyakap siya nito habang umiiyak. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa kabila ng patuloy na panganib. Si Eric, na ayaw mapag-isa, ay nagsimula na ring sumunod sa kanya. Maya-maya pa, biglang umulan na nagpapahintulot sa kanila na mag-usap ng tahimik. Pinayuhan ni Sam si Eric na pumunta sa kabilang direksyon kung saan makakahanap siya ng bangkang mahahanap para makatakas. Gayunpaman, sinabi niya na siya ay labis na natatakot at nagpipilit na sumama sa kanya. Sa sumunod na eksena, dumating sila sa apartment ni Sam, natagpuan lamang ang pinto na nakalok. Pagkatapos ay inutusan niya si Eric na sipain ito kapag biglang kumulog. Gumana ang plano at tuluyan na silang nakapasok sa kanyang silid. Habang naghahanap si Sam ng mga gamot, formal silang nagpakilala sa isa't isa. Inihayag ni Eric na siya ay isang British na nag-aaral ng mga tuntunin ng batas sa New York. Nag-open din si Sam tungkol sa kanyang cancer at kung paano wala na siyang natitirang mahabang oras para mabuhay. Sinabi niya kay Eric ang tungkol sa plano niyang bisitahin ang Patsy's Pizza bago siya mamatay. Nang marinig ito, sumama ang loob ni Eric para sa kanya at nag-alok na samahan siya sa tindahan ng pizza. Pinipilit ni Sam na ipaliwanag na delikado ito, ngunit iginiit niya ito. Habang nag-uusap sila, nakita ni Eric ang isang libro ng mga tula na isinulat ni Sam at nalaman na siya ay isang nai-publish na may akda. Natuklasan din niya sa pamamagitan ng kanyang mga tula na tumutugtog ng piano ang kanyang ama. Nang maging mas matindi ang kidlat at kulog, nagsimulang maghiyawan ang dalawa at ilabas ang lahat ng kanilang pagkadismaya. Kinaumagahan, maagang gumising si Sam at nagtungo sa Harlem kasama si Frodo. Ngunit hindi rin nagtagal ay nahanap din sila ni Eric, kaya nag-atubili siyang isama siya. Habang sinusubukan nilang tahimik na mag-navigate sa mga kalye, nakagawa sila ng hindi sinasadyang ingay. Ito ay umaakit sa isang grupo ng mga dayuhan na nagsimulang habulin sila ng walang awa. Ang tatlo pagkatapos ay naghanap ng kanlungan sa loob ng isang gusali, ngunit ang mga dayuhan ay nagpapakita rin doon. Sa kabutihang palad, bago pa mangyari ang anumang trahedya na pwedeng mangyari, si Eric ay nakaisip ng isang napakatalinong ideya. Palihim siyang lumabas at binato ng bato ang bintana ng sasakyan. Naging sanhi ito ng alarma na mag-trigger na inililihis ang atensyon ng mga dayuhan sa ilang sandali. Kasunod nito, pumasok sina Sam at Eric sa isang subway tunnel na puno ng dugo at mga labi. Lumalabas na ang pagbagsak ng mga dayuhan na kagambala sa sistema ng tren na nagdulot ng pagbaha sa tunnel. Nang walang ibang pagpipilian, nag-navigate sila sa madilim na tubig at naglakbay sa pansamantalang ilog. Makalipas ang ilang sandali, isang dayuhan ang bumaba mula sa isang gumuhong bahagi ng kisame, naghahanap sa mga lagusan para sa sinumang taong nabubuhay pa. Si Eric ay nagsimulang magpanik habang lumulubog sa tubig ang kanyang leeg. Sinubukan ni Sam na patahimikin siya, ngunit narinig ng dayuhan ang ingay at sinundan sila. Buti na lang at napuno ng tubig ang labasan, dahilan para malunod ang dayuhan. Ang dalawa pagkatapos ay namamahala upang makatakas kasama si Frodo at kalaunan ay nakarating sa isang simbahan. Di nagtagal, nagsimulang makaramdam ng matinding sakit si Sam at kailangan niya ang kanyang gamot para sa sakit. Nag-aalala si Eric kaya tinanong niya ang mga pangalan ng kanyang mga gamot.
Matapos makuha ang impormasyong kailangan niya, mag-isa siyang lumabas para maghanap sa pharmacy. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isa kung saan nahanap niya ang mga patch na pampamanhid nito. Sa pagbabalik, saglit na nagulat si Eric sa presensya ng isang tao, ngunit ito pala ay ang cute na pusa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa nasusunog na istruktura na ganap na sinira ng mga dayuhan. Si Eric ay nagsimulang magpanik muli, ngunit ang matalinong pusa ay gumabay sa kanya palabas doon ng ligtas. Pagkatapos ay bumalik sila sa simbahan na may dalang mga patch na pampamanhid ni Sam na nagdulot sa kanya ng malaking kaginhawahan. Di nagtagal, ibinunyag ni Sam ang aktwal na dahilan ng kanyang pagkahumaling sa Patsy's Pizza. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kung paano siya dinala ng kanyang ama sa isang jazz club kung saan siya tumugtog ng piano. Pagkatapos, palagi silang pumupunta sa Patsy's Pizza na malapit sa club. Sinabi ni Sam na dahil mamamatay na rin siya, determinado siyang ibalik ang alaala ng kanyang pagkabata sa huling pagkakataon. Nang tanungin ni Eric kung nasaan ang kanyang ama, ang sagot niya ay matagal na itong namatay. Nang sumunod na araw, ang tatlo ay muling nagsimulang maghanap para sa Patsy's Pizza. Sa kalaunan ay nakarating sila sa restaurant at nakita nilang basag-basag ang mga bintana nito at sira ang harapan nito. Saglit na natahimik sina Sam at Eric bago niyakap ang isa't isa nang umiiyak. Iminungkahi niya na pumunta sila sa lumang jazz club kung saan nagtatanghal ng piano ang ama ni Sam at pumayag siya. Pagdating nila, hiniling sa kanya ni Eric na maghintay at tumungo upang maghanap ng natitirang pizza sa mga kalapit na restaurant. Sa kalaunan ay nakahanap siya ng isa at isinulat ang Patsy's sa kahon. Pagkatapos nito, bumalik siya sa jazz club para ibahagi ito kay Sam na labis na nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay kumain silang tatlo ng natirang pizza at ini-entertain din ni Eric si Sam sa pamamagitan ng pagsasayaw at paglalaro ng card trick para sa kanya. Kasunod ng nakaaantig na eksenang ito, lumabas sila upang makita ang ilog kung saan naalis sa pantalan ng isang barko na naghahatid ng isang grupo ng mga nakaligtas. Dahil ang mga dayuhan ay hindi marunong lumangoy, sila ay naghahanap sa lungsod para sa anumang natitirang mga tao. Nang makita ito, ibinigay ni Sam ang kanyang dilaw na sweater kay Eric at iniabot din sa kanya si Frodo. Malinaw na gusto niyang mabuhay silang dalawa ni Frodo dahil maaaring hindi na siya mabuhay ng mas matagal. Naiintindihan ni Eric ang kanyang ginagawa at napaluha. Gayunpaman, hinimok siya ni Sam na maging matapang at magtungo sa barko upang magdulot siya ng kaguluhan sa lugar. Pumunta siya sa ibang direksyon at sinimulan niyang basagin ang mga bintana ng kotse para makuha ang atensyon ng mga dayuhan. Ilang sandali pa, sa wakas ay bumangon na si Eric at tumakbo papunta sa pantalan. Hindi sinasadyang nasipa niya ang isang bato na nagdulot ng ingay na nagudyok sa mga dayuhan na sundan siya. Gayunpaman, nang malapit na nilang mahuli siya, sumisid siya sa tubig kasama si Frodo. Si Henry pala ay nasa isa sa barkong papaalis na. Hindi nagtagal ay napansin niya ang mga ito at pinahinto ang barko sa tamang oras para makaakyat sila. Pagkatapos ng mapait na karanasan ng kamatayan, natuklasan ni Eric ang isang liham ng paalam mula kay Sam sa bulsa ng sweater. Sinabi niya sa kanya na alagaan si Frodo at pinasalamatan siya sa pagpaparamdam sa kanya ng mabuhay muli at maging malaya sa unang pagkakataon sa mga taon. Lalong nagpapasalamat si Sam kay Eric dahil dinala siya nito sa lugar kung saan siya laging nakakahanap ng ginhawa sa mga alaala ng kanyang ama. Sa huling eksena, makikita natin si Sam sa harap ng nasunog na Patsy's Pizza. Siya ay huling tumingin sa isang larawan ng kanyang sarili kasama ang kanyang ama na nakasuot ng parehong dilaw na jacket. Pagkatapos ay naglakad siya sa kalye, nakikinig sa musika nang walang pakialam sa mundo. Ilang sandali pa, kusa niyang hinugot ang kanyang earphone jack dahilan para mabilis na lumitaw ang isang alien sa kanyang likuran. Nagtapos ang pelikula bago ipakita sa screen ang kapalaran ni Sam. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.